Hello Virgo, this is Hula Juan and this is your 2024 forecast. So, gagawa tayo ng general forecast. Then, kukuha tayo ng cards for career or money. Tapos, relationships and love. And also, advice cards. So, kukuha tayo ng 7 advice cards. So, sabi kasi ng mga iba, dapat daw, gusto nila, nakikita kung nagsha-shuffle ako. So, ito nagsha-shuffle ako. Although it takes some time. Para sa akin, parang nasasayang yung time ng recording sa shuffle. That's why, minsan gusto kong naka-shuffle na naka-ready na yung cards. So, but anyway, ito yung gusto ninyo. Shuffle tayo. Okay, this is your general reading for 2024. I see. Okay. So, Virgo, nakikita ko kasi sa inyo, no, na madami kayong pwedeng ibigay sa ibang tao when it comes to your time, to your love, to your affection, to your yung mga bagay na maluwag para sa'yo, gusto mong ibigay. Talagang gusto mong magbigay, mag-share sa ibang tao. Pero hindi ka din, siguro feeling mo hindi ka nasusuklian. Feeling mo hindi enough yung binibigay sa'yo. Kumbaga, hindi fair ang binibigay sa'yo. So, yun yung nagiging tema mo papasok ng 2024. Right now, you can see kung ano yung mga bagay na hindi fair para sa'yo. And nagtatanong ka kung bakit ganito, bakit ganyan. Maraming mga questions sa iyo kung bakit ganon. Okay? So, tingnan natin ano bang meron. In the past kasi, nakikita ko na parang somehow nagiging kontento ka kung anong meron mo. Pinipili mong maging masaya sa kahit maliit lang yung meron na nasa sayo. Pero iniisip mo na dapat masaya lang ako. Kumbaga, it's not that iniisip mo lang yun, pero yun ka. Merong sense of happiness sa kung anong meron mo ngayon or in the past. Right now kasi nakikita ako sa'yo na kumakawala ka sa mga norms or mga requirements ng binibigay ng mga tao sa'yo. Ibig sabihin, kung may mga nagsasabi sa'yo na yung mga values na binibigay sa'yo or mga require sa'yo na hindi naman tugma sa'yo, kumakawala ka doon. Kasi na-realize mo na may mga bagay naman na natutunan mo along the way, and that you realize na alin yung mali, alin yung tama. Kumbaga may mga learnings ka kasi along the way na ikaw mismo yung naka-find out. So, yung iba sa inyo, pwedeng masyado siyang malalim, masyado siyang malayo, masyado siyang matagal bago mo natutunan. Pero ngayon, naintindihan mo na. So, minsan din may mga ideas ka in the past na ngayon nagbabago. Okay? Kasi natutunan mo na siya. So, in 2024 nakikita ko sa iyo na nagbubukas yung mga opportunities, nagbubukas yung mga channels for communications, nagbubukas yung mga chance mo na parang ayusin ang mga bagay. And hindi lang yun, talagang yung opportunities parang medyo endless siya. Parang kada buwan merong nangyayari. So, be very, very kind to people and be very thankful for the opportunities din. So, tignan mo din ano yung mga makakatulong sa'yo, matutulong mo sa ibang tao, and that will be key para tumatakbo yung energies or ang tawag dito? Yung blessings ay pumapasok. Yun, ganun na lang. So, napaka-key nung mga dumadating sa'yo every month. So, be sure na parang, alam mo yun, you don't take it for granted, hindi mo binabastos yung mga tao, and
You're just being happy about it. Right now, alam mo, what you need to know for 2024. Kung anong binibigay sa'yo ng tao, kung anong ibibigay mo sa ibang tao, yun din ang ma-receive mo. Kung hindi ka fair sa ibang tao, hindi din sila magiging fair sa'yo. Kung sa tingin mo ay, kahit sabihin mong maliit ka and malaki yung ibang tao, let's say employee-employer yan, kung ikaw ay hindi nagpa-perform ng maayos or hindi ka magalang, kahit may capability yung mga ibang tao na bigyan ka ng blessings, hindi nila ibibigay sa'yo. But, kung gagawin mo syempre na tapat ka, you're doing your best, and maayos ang relationship ninyo, naayos din yung magiging ibibigay sa iyo. Okay? You have to know that. That's something important. In 2024, ang advice sa'yo is to do things with passion and to be very proactive. Kung may gusto kang sabihin, say it with all your heart and be honest to yourself and to others. Maganda rin na bago ka mag-act, you are kinausap mo muna yung sarili mo. And tanongin mo sarili, is this the for the highest na parang pwedeng mangyari? Ito ba yung pinaka-honest na pwede kong gawin? Ito ba yung pinaka-tama na pwede kong gawin? Naisip ko na ba to ng maayos? Kumbaga, may masasaktan ba ako? Fair ba to sa lahat? Ang pinaka-importante dyan is yung intention mo, kung ba't mo gagawin yung mga gagawin. And pagka na-instill mo na yung mga values na yan, then move forward with all your passion. Sa kahit anong gagawin mo. Trabaho man yan, give all your best. Kasi yun din yung mga, the more that nakikita mo yung mga rewards na nakukuha mo, the more na may satisfaction kasi pag nakikita mong yung ginagawa mo, merong pinupuntahan, nagiging satisfied ka din. And nagiging lumalakas ka. Nakikita ko sa'yo yung mas nagiging maganda yung isip mo, mas nagiging maganda yung pakukutungo mo sa ibang tao. Pagka everything is in place, pagka everything na ginagawa mo is maganda yung intention and you're doing it with all your best. Okay? Sa kahit ano yan, relationships, pakikipag-usap, pera, trabaho, meeting new people, and even to your family. Kung kaya mo yun gawin, alam mo, walang makaka-stop sa'yo sa 2024. Lahat kaya mong gawin. Para kang rising star. Para kang simula sa baba, paakyat ka ng paakyat. Okay? So that's something you need to know for 2024. So, kukuha na tayo ng career and money cards. Okay? Career and money. So kung nakatulong sa inyo ang reading na to, mag-subscribe kayo, hit the like button and share. Maliit na bagay lang po ito to support my channel para blessings lang umikot sa community natin, because ang intention naman po talaga ng channel ito is to guide people in the right direction and to give guidance. Alam niyo, pati itong music na piniplay ko is nakakataas rin siya ng energy. So sana habang pinapanood niyo to, habang nakakatulong siya sana sa inyo. Okay? And yun talaga yung nakakatulong yung music to begin with. So hindi nyo na siya kailangang i-judge, hindi nyo na siya kailangang isipin. As long as naririnig nyo siya, okay na yan. Okay. Alam mo, when it comes to career and money, may mga may kaugalian ka kasing medyo, let's just say, may pagkakuripot or may makwenta. Tama ba yun? Makwenta? Kumbaga kung anong ginawa mo, anong ginawa ng iba, ano yung hindi nila ginawa, ano yung dapat nakuha mo, ganyan. So, may mga qualities kang ganon. So yun yung no judgment, pero yun, may mga qualities kang ganon. So let's see, no? In the past kasi may mga bagay na naitama, and if you feel like
natuto ka doon. May mga bagay na tumama, may mga bagay na na-feel mo, dapat pala ganito. Kung may mali ka before, natama siya. Kung may mga mali yung iba sa'yo, natama din siya. So, may mga learnings kung ano man ang nangyari. Okay? When it comes to your money, alam mo, meron kang hinihintay. Meron kang hinihintay na something na hindi ko alam kung gaano katagal mo siyang hihintayin. Hindi ko alam kung ikaw ba yung dapat gumalaw kasi for some reason, yung paghihintay mo, hindi din ikaw nag-action eh. So when it comes to your money in 2024, nakikita ko na maybe you also need to do something. So tingnan natin kung ano yung mga yon. Kasi ang advice sa'yo is huwag mong tatakasan yung mga issues ng buhay mo. Huwag mong tatakasan yung issues ng communication. Kung kailangan mong makipag-usap sa mga tao, minsan kasi, okay, ito yung dumadating sa akin, no? In the past, meron kang mga nagawa, nasabi, na iniwan mo na lang. Mga unresolved na problems, may mga unresolved na hindi na pag-usapan ng maayos. Yun yung mga energetically, yun yung naiwan, parang may naiwan ka eh. Parang kang iniwan mo yung, how to say this, ang dating sa akin, parang kang may bombang iniwan somewhere na anytime pwedeng bumalik sa'yo. Kung gugustuhin ng ibang tao, pwedeng bumalik talaga sa'yo yun. Pero iniwan mo na lang siya kasi ayaw mo na siyang pakialaman, ayaw mo na siyang isipin. Kumbaga tinakasan mo siya. Medyo hindi tama yung tinakasan mo siya kasi bumabalik sa'yo yun when it comes to your money. At least right now, ito, kasi nasa money pa lang tayo, bumabalik siya sa money mo kasi yung opportunities wala. Yung pwedeng mga dumating na bagay na makakatulong sa'yo, hindi siya dumadating ng bonggang-bongga kasi ikaw mismo may dala-dala ka pang baggage. Yung baggage na yun is, well, hindi mo nga siya dinala kasi iniwan mo nga eh. Hinayaan mong nakatenga siya, hinayaan mo siyang naghihintay ng gagawin mo. So, ang hinihintay sa'yo is ayusin mo yung past. Make peace with your past. Make peace with kung sino yung mga taong nakasakit sa'yo, nasaktan mo. Kasi two-way yan lagi eh. Hindi yan ikaw lang. So, make peace with those. Okay? Kasi energetically, hindi siya, kumbaga yung karma mo, sumusobra na yan na yung nakaka-apekto na yung mga nagawa mo sa ibang tao. Hindi lang when it comes to money. Overall, pwedeng sa mga friends, family na nasaktan mo, basta hindi iniwan mong iniwan mo sa ere, ganyan. Iniwan mong hindi na kayo nag-usap. Bumabalik yung mga karma sa'yo when it comes to your money. So, kung kaya mong gawin yon, you will be first a master of communication. You can express what you want with fairness. When that happens sa'yo, nakikita ko kung lumilinaw, nag-clear up, and yung universe, nagbubukas siya ng parang direct access to you para mabigyan ka ng blessings when it comes to money. Kasi ang nakakatawa dito, career and money, nag-iisa lang yung career or yung money na card, tapos it's all about kuripot pa. So, yun, yung may mga kailangan kang i-address, Virgo. May mga kailangan kang i-address para dumalo yung blessings. Kumbaga kailangan linisin, kailangan ayusin yung mga naiwan in the past. So, relationships and love life.
Okay. Okay, may similarities ng konti dun sa may kinalaman talaga sa relationships. Pagdating sa relationships mo and love life. Pag relationships, hindi lang ito love life. Sa friends din to, workmates, family, mga tao, mga pakikitungo mo sa iba. Pwede din sa pets. Okay? So, in the past kasi parang nakita ko na somehow kumawala ka sa mga bagay na hindi mo na nakawala ka in some situations na somehow limitado ka, or you choose yourself na parang hindi na ako malilimitahan ng mga kung sino-sino. So nagkaroon ka ng ganong mindset. It's actually not a decision but more of a mindset. Kasi minsan naiisip mo wala kang magagawa when you have the choice. Kasi minsan iniisip mo lang na may limitation, pero actually ikaw lang yung gumawa ng limitation. May choice ka naman. So may nagawa kang maganda for yourself. In the past kasi napaghandaan mo din siya, ginawan mo siya ng paraan, you worked hard, yun yung nakita ko sa'yo. Okay? But in the future, nakakita ako sa'yo in 2024, magpapahinga ka din ng konti when it comes to relationships. Parang mag-iisip ka din kung ano ba. In general, parang mag-iisip ka na pwede bang magpapahinga muna ako at taalamin ko muna sa sarili ko ang mga nangyari. Kumbaga, i-refresh mo ang sarili mo. Bakit ba ganito? Bakit ganyan? So, nakikita kong nag-e-effort ka din somehow na to take some time and be yourself. And parang inaalam mo, i-refresh mo and iniisip mo yung pros and cons. When it comes to your relationship, alam mo, ang advice sa'yo, pinaka-advice talaga sa'yo for 2024 is ayusin yung relationships. So, ikaw mo na ang mag-isip nito. Kanino bang relationships ang kailangan mong ayusin? Sino sa buhay mo? Yung mga relationships na feeling mo nasaktan mo and nasaktan ka. Both ways. Pwedeng may misunderstanding in the past and kailangan mo siyang ayusin. Kailangan mo ding, alam mo, hindi mo kasi masasabing, you cannot just go sabihin sa ibang tao na, ginanito mo ko, nasan yung paano mo ako babayaran dyan? Paano mo mabalik sa akin yung mga nawala sa akin? Paano mo ako nasaktan mo ko anong gagawin natin? Hindi ganoon Hindi mo kasi makokontrol yon. Sometimes, and madalas, para mabago ang mga nangyayari, kailangan mong baguhin yung sarili mo. So, baguhin mo yung sarili mo, baguhin mo how you treat other people, and they will react kung paano mo sila trinato. Ngayon, kung hindi mababago, kumbaga hindi naman to isang beses lang na gagawin mo lang. It has to be your new lifestyle. So hindi naman lifestyle, it has to be your choice na paulit-ulit na you're choosing to be the better person for yourself and for others. Gusto mong maging kind with other people, gusto mong maging masaya, gusto mong maging mas mabuting tao sa mundong to. Kung hindi pa din nagre-react ng maayos yung ibang tao sa'yo, kahit tinry mo na, then nasa sa kanila na yon. But ikaw mismo kailangan mong ipakawalan ang sarili mo sa sarili mong mga nagawa or ginagawa. Kasi when it comes to your relationship, may kinalaman pa rin talaga sa past Hindi ko alam kung ano yung mga tema ninyo sa past ninyo, pero malaki yung kailangan ninyong balikan para maapektuhan ng mabuti, para maging good lahat yung money and life. No? Ngayon, ito sa relationships mo, you really need to do it. And ang nakikita ko sa inyo, medyo malaki-laki yung kailangan ay gawin at ayusin.
medyo hard work siya. So, probably because before in the past, hindi ka pa ganun ka experience, hindi ka pa ganun ka marunong. So, yun yung naging result. Okay? So, there's a lot of hard work here. So, relationship and love life to, pero walang lumalabas na love and na cards. It's because nga, may mga bagay pang kailangan ayusin in the past. Okay? So, kukuha na tayo ng advice card sa inyo. So, kung yung iba sa inyo baka wala naman masyadong issues sa buhay, wala kayong maisip, ano pa ibig sabihin nito? Wala naman siyang wala naman akong issues sa mga buhay. Okay, kung ganun ang tingin niyo, it's still a good practice na gawin mo kung mas work with those things, kasi yun pa rin ang magbubukas ng mga opportunities sa'yo. Okay? Maraming good karmang parating kasi kung ganun yung gagawin mo. So, first advice card, I choose to be a super attractor and have unwavering faith in the universe. So, trust the universe. When you have good intentions, alam mo yung universe, ibabalik lang din niya sa'yo yung mga magagandang ginagawa mo. So, always choose the good and attract the best in life. And hindi to yung toxic positivity thing na good vibes lang. Parang wag masyadong negative, wag kang nega, ganyan. Minsan kasi you need to really look at yourself, look into you din. Kung ano ba yung mga negative traits mo. And kailangan mo siyang baguhin, kailangan may mindfulness ka din doon. Pagka mabago mo, nakakita mo sa sarili mo yung mga hindi magaganda, then you change it, and then magagawang mong i-attract lahat ng magaganda sa universe. Okay? Kasi yung iba medyo toxic positivity din na huwag ka kasing nega, dapat positive lang. Tapos hindi mo na pinapansin yung mga negative na ginagawa mo kasi inisip mo lang positive na yung mga nagawa mo in the past akala mo absuelto na. Hindi ganun yun. Imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Kailangan mong siguro part sa iyo na para maka-distress ka is to use your imagination and to use kung ano ba yung kumbaga and to visualize kung ano ba yung mga pwede mong ma-achieve pa. Ano ba yung mga pwede mong mangyari. Kunwari may mga kaaway ka. Imagine mo yung sarili mo na you are very, 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 very good friends with them na walang ka-issue. Kasi yun yung mag-i-inspire sa'yo somehow, yun yung magpo-push sa'yo, yun yung magbibigay sa'yo ng parang nagtatanim ng magagandang possibility sa buhay mo. Nourish your temple. Ibig sabihin nito, alagaan mo ang sarili mo. Hindi lang sa pagkain, hindi lang sa pag-iisip, sa mga pinapanood mo, sa mga paniniwala mo, sa sinasabi mo din sa sarili mo. Importante yun. Kasi masyado mong pinugbog yung sarili mo eh. I mean, may mga ginawa kang mga stuff siguro in the past na parang hindi mo na namalayan. Mali pala yung ganon. So, yun. Next card. Okay, next card tayo. Protection. Call back your power, cut the cords, and soul retrieval. Meron ka kasing mga limitations na nilagay sa sarili mo. Pwede din tong sobrang traumatic na experiences. May traumatic experiences sa ibang tao na parang pinaniwalaan mo. And that's yun ang naglilimata sa'yo. So, if you know how to cut cords, you can do that. Pero kung karmic yan, hindi natin sure. Pero kung what you can do siguro, kung hindi ka naman marunong mag-cut cords, or kasi hindi naman lahat nadadaan sa cutting cords. Kung hindi mo kaya yon, alam mo, just treat yourself better and treat others good. And free yourself from those limitations na ini-impose sa'yo ng ibang tao. Pwedeng family mo to, pwedeng somebody na you used to look up to.
or pwedeng parents, ganyan. So you have to just treat them better and maglagay ka ng boundaries, okay? Direction, Lord, please show me the right action right now. Please bring a sign and a miracle that gives clear direction. May I hear the promptings of my own body, and if for some reason I'm about to head the wrong way, please stop me. So always ask for guidance sa religion mo. Always ask for those mag-pray ka. Nagabayan ka kasi ibibigay naman din sa'yo. So sometimes ganoon lang siya. Diba? Direction and timing, stairs. Alam mo, maganda to. Kasi ang development mo minsan ang hirap. Minsan parang ang dami mong kailangan gawin. But it's because pinili mo somehow, paano ba? Yung mga nagawa mong decision in the past, ginawa mo yon, and that made your energy in a lower vibe. Kahit sabihin mo pang wag nega, there are so many things na nangyari sa'yo that somehow hindi mo napansin, ang baba na ng vibration mo. So unti-unti when you try to make peace with the past, one step yan paakyat. May nakausap kang dating tao na parang you made peace with, konting isang akyat pa yan. So one step at a time, kaya mong baguhin ang buhay mo. And papasok ka na ngayon doon sa next na parang kumbaga bagong ano ng buhay mo, bagong stage. Ganyan. Alright? So, last card. Okay. Raise or promotion. Baka yung iba sa inyo may pagbabago dyan. So, congratulations. An increase in your abundance flow awaits you. This is the result of your positive focus and willingness to take action based on your divine. So, see, kung nagtitake action ka talaga dun sa mga bagay-bagay na yan, dumarating yung swerte, dumarating lahat. Visualize abundance in all forms. Nako, ito yung napaka-general na napaka-ganda. God gave you such a great spiritual power that everything you visualize eventually becomes reality. Hold a steady vision of that which is beautiful, healthful, positive, and filled with blessings, and that is what you will experience. So visualize mo lang, imagine mo, mayaman ka na, pero simulan mo, ang suggestion ko sa'yo, based sa reading na to, visualize mo lahat ng mga nangyari in the past na umu-okay siya. Lahat ng taong nakaaway mo, nagiging okay kayo. Lahat ng mga mali, nagiging tama. Lahat ng pwede pang itama, ay maitatama. Then lahat darating sa'yo. Okay? So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe to Hula Juan para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.